I think the solution there is to give them more opportunities na kung saan mas maganda yung sahod na ibibigay sa kanila dito. And ang pinaka-importante, sabi ko nga sa'yo, is ano yung gagawin sa kinita mo. Kasi ang usual na mentality natin is pag kumikita ka na, kita mo na agad yung pera, nagagastos na natin. Unlike kung i-invest mo yan, mas magdodoble pa yan or magti-triple pa yan. Welcome to another episode of Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. Ako nga pala si Malex Baring, ang inyong host for today. Ngayon, makakasama natin muli ang isang public servant na may malasakit sa lahat ng sektor, mula sa ating masisipag na OFWs hanggang sa ating mga minamahal na senior citizens. At syempre, ang ating mga marginalized sector na nangangailangan ng tulong at suporta. Siya ay kasalukuyang Vice Governor ng Laguna, si Vice Governor Karen Agapay. Muli, welcome po sa Diskurso on Air, Vice. Magandang araw sa iyo, Malex, at sa ating mga tagapanood. Muli, magandang umaga, Vice. No? Simulan po natin, kamustahin natin ang ating mga OFWs, ang ating mga Lagunense. Actually, marami sa Laguna ang OFWs, and isa yan sa mga sektor na inaalagaan po natin. So sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, implemented through the Public Employment and Service Office ng Lalawigan ng Laguna, may tinatawag tayong reintegration program. So pag may bumabalik na hindi na mag-a-abroad uli o kaya dun sa kanilang mga families, meron tayong specific na mga jobs na ini-offer sa kanila para makabalik sa atin sa community sa Laguna. And hindi lang po diyan. So meron tayong assistance dyan in terms of yung family nila. Actually, ang Sangguniang Panlalawigan ay gumawa ng resolution na magkaroon sana ng satellite office ang Department of Migrant Workers. Kasi kung matatandaan po ninyo, isa ito sa mga pinakabago na department ng ating national government. And there was a Sangguniang resolution asking the DMW na kung pwede itayo sa Laguna yung regional office nila to help itong ating mga OFWs. Kasi hindi lang naman yung mga umuuwi eh. May problema din dyan yung mga OFWs natin na nasa abroad, na nagkakaroon ng problema sa employers nila, gusto nang umuwi o kaya naho-homesick. So lumalapit sa amin yung family nila asking help na kung po pwede tulungan na makauwi na yung kanilang kamag-anak na nasa abroad. So that is something na pwede nating mapakinabangan in the future. So right now ay wala pa pong tugon ang DMW, and at the moment, ginagawa lang natin is mano-mano. So yung kapag merong problema ang OFW natin, itatawag natin sa OWA, kasi syempre nandyan naman si Sir Arnel Ignacio, yung ating mga kaibigan, si Director Dinditan. Yan yung mga kaibigan natin na nire-refer natin, yung mga cases na ganyan. Marami po yung mga naho-homesick talaga, Vice, no, na nag-travel na. And ito, hindi lang travel, Vice po. Tama, parang sila ay nag-work na talaga doon and then talagang naho-homesick. Vice, yung mga kamag-anak nila, how do we also support them in cases like this or kapag yung mga tulong din naman sa kanila? Actually, hindi naman specific na for them only. Yung programa kasi ng probinsya is open for all. So yung may mga family members sila na pwede nating i-include din sa mga programa ng PESO, yun yung ating isinasama. Okay. So kasama naman po yung hindi lamang yung ating mga OFWs but also yung mga family members nila, mga suporta sa kanila. But there are organizations, mga NGOs na tumutulong sa mga families ng OFWs. Like yung how to save, how to, yung mga, kung papaano i-invest yung pinapadala ng kanilang family member na OFW, yung pera. Opo. Yan. Sa tingin ko, Vice, ang common din nito, no, other than yung mga nagsisiman, ano po yung mga usual na usual work ng mga OFWs, if you've mentioned din sa kwentuhan natin kanina?
Actually, yung pagdating sa mga, pwede natin silang ipasok sa mga MSMEs o kaya yung usual na produkto na pwede nilang itinda. Pero more on yung integration program. Ang existing ngayon is yung help na itinutulong natin sa mga problema ng mga OFWs. Kasi being a lawyer, ako yung kalimitan na tinatanong at pinupuntahan kapag ka may problemang ganyan. So yung like, for example, nung minsan gusto nang umuwi nung anak, so ni-refer naman namin sa DMW o kaya sa OWA, specifically kung sabihin na natin minamaltrato ng employer, so kami yung nagfa-facilitate na yung family mai-connect namin sa OWA o kaya sa DMW. Doon naman tayo, Vice, kasi ito napapag-usapan natin, yung mismong nandoon na, no, yung nagtatrabaho, and then meron talagang mga sitwasyon na mga gustong umuwi at andyan kayo para, may mga programa para handang maitulong para sa kanila. How about naman, Gov, yung ensuring na meron pa rin mga Lagunense na sana magstay dito sa ating bayan para maka-contribute pa rin? Hindi mo kasi mapipigilan eh. Opo. Yung kung gusto talagang maka-experience abroad, especially yung mga nag-undergo ng TESDA, at the back of their mind, kapag ka may NC2 na sila, is qualified na sila na mag-work, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. But I think the solution there is to give them more opportunities na kung saan mas maganda yung sahod na ibibigay sa kanila dito. Kasi kung pwede namang work from home, ito isa sa mga halimbawa, yung mga remote work na pwede dito sa atin sa Pilipinas, hindi na kailangan mag-abroad pa. Kahit dito ka sa Pilipinas, kasama mo yung family mo, makaka-survive ka. Yung remote work opportunities, Vice, no? Ano ang pinaka-view nyo po dyan? Liban doon sa ito ay initial, makakatulong. Ano pa po ang ibang inputs natin for them to be encouraged na other than yung going out, let's explore this. Kasi naman, Gov, no, dun din sa mga nagtetesda. You've mentioned, ito ay nasa ibang episodes din natin, naalala ko. I think it's also a support. In your opinion lang, Vice, supporting them to enhance their skills through the programs other than TESDA and the partnership, I believe, would it be very helpful also for Laguna na meron tayong mga ganitong mga workers na talagang nag-enhance ng skills and lumilipad na sa labas ng Laguna even. Hindi nga lang po ata sa labas ng Laguna, no? Sa ibang bansa talaga. Actually, two-way yan eh. Opo. Pwede rin nating bigyan ng opportunity na tayo na yung mag-put up ng employer sa Laguna nang sa gayon yung mga nag-aaral ng TESDA ay dito na lang sa atin mag-work. Kaya lang kasi yung culture natin ng Filipino that I want to explore, gusto nilang makarating sa abroad, hindi kasi natin mapipigilan yon. But itong skills development, ito yung bagong sikat ngayon actually. Kasi itong pag meron ka nitong certification, makakakuha ka agad ng trabaho. Unlike yung tapos ka ng 4-year course na mag-a-apply ka pa, minsan ang hinahanap kung may added skills ka. Interesting, Vice. Kasi itong mga lumilipad or nag-iibang bansa, definitely may mga naiiwan na anak, na mga kapamilya. Do you have any other programs naman, Vice, or siguro mga scholarships na tinatawag natin para sa mga anak naman ng OFWs? As I mentioned, the program of the provincial government is inclusive yan. Hindi yan specific lang para sa mga anak ng mga OFWs or anak ng mga marginalized sector, but it is open for all. As long as qualified ka and you maintain the specific grade na kailangan, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi the difference between the scholar ng Laguna and other scholarship programs, kapag nakapasok ka na as scholar, lalabas ka lang kapag gagraduate ka na. As long as you can maintain the grades. And yung scholarship ng provincial government is in terms of cash. Ibinibigay ito ng cash as educational assistance sa ating mga kabataan. That's interesting, Vice, and thank you for emphasizing that the scholarship is really open for all. And kung may anak tayo na or
anak ka nga ng isang OFW, yung strive hard pa rin kasi naghihirap din ang ating mga OFW workers, ano po? Yes, Kasi nga, and I would like to emphasize na yung scholarship program ng provincial government was already institutionalized. So during our time, nagpasa na kami ng ordinansa yung institutionalizing the scholar ng Laguna. Ibig sabihin nun, kahit magpapalit-palit ang politiko, automatic na sa annual budget is yearly magkakaroon ng appropriation for the scholars ng Laguna. And iisa na yung requirements, iisa na yung criteria na pagkuha ng mga estudyante. Kasi kalimitan, ang fear nila, kapag daw nagbago yung gobernador, nagbago yung mga nakaupo sa pwesto, matatanggal daw yung mga scholars. Sabi ko hindi. So to prevent this, gumawa kami ng ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan institutionalizing the scholar ng Laguna para kahit magpapalit-palit man yung mga public servants natin, dire-diretso pa rin. And that's very interesting, Vice. And I believe magandang emphasis po yun, ano, na wag silang mag-alala. Regardless kung nasa ang sektor naman po, ay talagang ensured at naa-assure natin itong in terms of education. But Vice, now let's talk about the other sector. Kasi isa sa mga malalaking populasyon din ata sa Laguna ay mga senior citizens. Tama po ba? Yes, and ang senior citizens ng Laguna is one of the very active sectors. I don't know kung sa Calabarzon or sa buong Pilipinas. For your information, ang senior citizens ng Laguna is very organized. So meron kaming tinatawag na Laguna Federation of Senior Citizens Association. So ito yung LASCA. Monthly, nagmi-meeting sila. So bawat bayan may pangulo yan. Bawat barangay may pangulo yan. So, bawat barangay, meron silang pinakapangulo sa munisipyo or sa city. Then, sa buong probinsya, meron din niyang pinakapangulo at officers na kung saan nagmi-meeting monthly yung mga pangulo ng iba't ibang bayan at cities. So, nandito may updates, ano yung updates ng national, and for implementation. Kasi may mga requirements din yan na kailangang isubmit. Specifically now, yung ating bagong benefits sa mga senior citizens na kapag ikaw ay 80 years old na, 85, 90, 95, makakatanggap ka na ng 10,000 pesos. So, national law na yon. And they have to implement it sa local level. But, looking back, panahong 2008, board member pa ako noon, panahong babagong labas lang yung senior citizen law, wala pang masyadong may alam kung paano ang implementation nun. So I was then board member ako ng Laguna, and 2008 pinagawa ko ni then Governor Ningning Lazaro ng ordinance implementing the senior citizen law. So that was the time na wala pang pila sa mga butika, wala pang pila sa mga groceries specifically for senior citizens. So, yung ginawa kong ordinance is ito yung naging kick-off para makilala, ma-implement yung mga benefits ng senior citizens sa Laguna. And so on and so forth, naging super active na yung ating mga senior citizens. Vice, you were very instrumental in that implementation. And I think let's connect that doon po sa na-mention nyo. Meron silang grupo, meron silang active participation, if I can term it correctly. Yes, and they celebrate the Elderly Week na bongga. Parati po ba kayo naiimbitahan? Oo. Halos lahat ng bayan. Meron silang celebration ng Elderly Week, meron din silang celebration ng Valentine's, ng Christmas. And of course, yung pinaka-importante syempre is minomonitor nila yung benefits ng mga senior citizens. And if they can implement it also, mas nabibigyan ng pansin. So would you say, Vice, that these existing programs or siguro itong active participation ay you can say na there's no isolation for our senior citizens in Laguna? Yes, wala. Actually, pag yung ID ng senior citizens, parang ano yun
tumama ka sa loto pag may ID ka na ng senior citizen. Kasi it is something na very supportive ang mga establishment sa Laguna na kapag senior citizens, binibigyan talaga ng benefit. So, high respect to our elderlies, definitely, Vice. But in reality, so we already consider that po, meron talagang maraming programa para sa ating mga senior citizens. But Oo. you have, nalilimutan natin yung OSCA pa. Kasi bukod dito sa LASCA, which is the organization of ng senior citizens, may tinatawag pa tayo na OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs, na meron ang bawat bayan, and this is mandated by law na mag-create sa bawat munisipyo at syudad. Sila yung nag-i-issue ng mga senior citizens ID. And ensuring na talagang meron sila Yes. at nare-receive nila yon. So ito, Vice, ay in-oversee ng isa sa mga inyong offices po ba? Yung Office of the Senior Citizens Affairs, Opo. and yun namang LASCA. So, pagka humihiram sila ng opisina ko or kung saang opisina sa Capitol, doon sila nagmi-meeting. Kaya talaga namang Or sa involved sila. DSWD. Ah, Under opo. sila na actually ng PSWDO. PSWDO, ang mga talagang nag-oversee. Pero you have a very good relationship with these groups. Yes. Tama po. Okay, and I think, given na active nga po, yun, ang naiisip ko, Vice, right now, it's not all positive na nangyayari. Kasi, in reality, I think, meron pa rin naman pong mga senior citizens na yung mga napapabayaan, inaabuso din sa ating sa bahay siguro or even sa kalye po or sa kalsada So is there any programs that we are looking at or baka naman meron ang inyong opisina right now focusing on these issues or concerns naman po? Basically kasi sa Laguna, wala pa akong na-encounter na inaabuso na senior citizen or may mga ganyang pinapabayaan. Siguro isolated case lang siya, mga isa or dalawa, pero it's been a long time na since I've heard na merong ganyang case sa atin. What I can see is yung mga senior citizens na hindi gustong sumali dito sa mga organizations. Kasi usually may mga programa sila bukod dun sa ballroom, bukod dun sa mga uma-attend sila ng mga seminars. May mga seniors kasi that they prefer na talagang sa bahay lang sila. So ito yung mga grupo ng mga senior citizens na nakakagamit lang ng benefits nila as senior kapag lumalabas sila kasama yung mga anak nila, mga apo nila. And sabi ko nga sa iyo, ang Laguna kasi is more on magalang sa mga senior citizens. And nasa amin pa rin yung culture na inirerespeto ang mga senior citizens. So minimal, if not zero, yung cases na inaabuso ang mga senior citizens. I love that, Vice, kasi I think that's also a reminder, hindi lamang sa Laguna area, but I think nationwide, that the culture, Filipino culture po, high respect. And this is implemented well kasi kalimitang nagiging pangulo ng LASCA or nagiging pinaka-head ng OSCA are senior citizens that used to be mga professionals holding positions din sa kanilang lipunan. Like mga former principals, mga former district supervisor, mga engineers. So, mga professionals din in their own right. Kaya nandun pa rin po yung work mode and then family mode. Hindi lang sila basta senior citizen. Correct, Mga quality senior citizens sila. And sharing that quality as well po sa kapwa senior citizens. And still, andun pa rin nga yung wisdom, andun pa rin yung ideas. Just quick lang din po, siguro recap din from our previews. Kasi senior citizens, ito talaga yung mga kailangan din ng access sa health. So, kamusta naman po ang access ng ating mga senior citizens sa health services natin? Actually, with the passage of the Universal Health Law, automatic na yon, lahat ng senior citizens, magkakaroon sila ng PhilHealth. So, pagdating sa PhilHealth, as I understand, meron niyang free
na medical check-up yearly, free dental check-up yearly na pwedeng gamitin ng mga senior citizens natin. So ito yung something na they can look forward to. Wag naman sana magkakasakit, wag naman sana kung ano man yung aberya, at least meron silang magagamit. Meron din akong ilang city sa Laguna at mga bayan na nagbibigay ng special benefits sa senior citizens. Like yung sa Binyan City, meron silang tinatawag na Happy Card. So ito yung may laman siya na ginagamit mo for certain medicines na gagamitin mo yung hanggang maubos yung laman nun. Pag naubos na, tama na. So next year na uli. Parang ganun. Opo. Oo. For gamot lang yun, Vice. For gamot. Sa Happy Card. Yes. Happy Card. This can be used sa private po ba na mga establishment? May mga accredited na kung saan mo pwedeng gamitin yon. Po ay galing sa ating local government. Local government. Oh, this is very nice. Happy Card or para din siyang, pero hindi po siya for like PhilHealth. Hindi Different. naman. Meron ding bayan at syudad sa Laguna na nagbibigay naman ng for every birthday, merong monetary grant, merong tuwing birthday, merong 1,000 pesos, or pag birthday, meron ding cake, libre from the city government or the municipal government. So for Vice, what I'm seeing right now would be very inclusive programs and initiatives coming from your sharing po. Now, On the part of the Sangguniang Panlalawigan, we recently passed several resolutions allowing the provincial governor to enter into a memorandum of agreement with certain establishments for the employment of senior citizens. So, ito yung mga yet na makita natin. Oo. So, nag-start na tayo ng gano'n. Nag-start na tayo. na-implement na po ba siya, Vice? For implementation pa lang siya. So we're looking forward to that implementation. And I think with the groups that you have, yung mga associations, excited din dito. Tama po Oo, ba? kasi hindi naman lahat ng senior citizens is yung elderly agad na sinasabi natin. There are senior citizens who are still capable of working. Anong mga industries yan, Vice, if you could share with us? Mga food chains usually and mga convenience stores. Oo, so inspiration as well, Vice, no? Like sa Singapore, sa Japan, and we're excited that it will happen very soon here in Laguna. Opo. As I've mentioned, Vice, yes, ang dami nating promising programs for various sectors. Now, ito ay isa sa pinaka hindi din masyadong napapag-usapan, yung ating mga marginalized sector. Ano naman po muna pag-usapan po muna natin sila. Ano po ang mga current na nakikita nyo or na-experience nyo na challenges sa ating mga marginalized sector? Actually, if the first thing that comes to my mind is yung PWDs natin. So persons with disabilities and persons deprived of liberties, yung mga ganon. Pag in terms of PWDs, kagaya siya ng senior citizens kasi very organized din sila sa Laguna. So bawat bayan, meron din kaming association ng mga PWDs, meron din sila na presidente kada bayan, and meron din silang federation president sa provincial level. So under din sila, minomonitor din sila under the supervision of the PSWDO, just like the senior citizens. Kasi kung matatandaan natin, meron tayong batas na sa gender and development, yung 5% ng budget ng gender and development should be hahatiin mo yon sa senior citizens and sa mga PWDs. Ang argument naman minsan ng mga senior citizens, sila daw yung kalimitang mga persons with disabilities, no? Sila din yon. So anyway, so merong existing na mga programs for the PWDs also sa lalawigan ng Laguna, and consistent din yung kanilang mga
meetings, regular meetings, and of course, yung mga gatherings po nila. Vice the same po siya dun sa konsepto nating mga groups ng senior citizens. Yes. And sa Laguna, sabi ko nga sa'yo, nabanggit ko sa'yo, na meron kaming ordinance na anti-discrimination when it comes to hiring of employees sa Laguna. So regardless kung senior citizen ka, regardless kung PWD ka, kung hindi naman kailangan yung dun sa kind of work, yung disability na yon, kung hindi makakahadlang, hindi mo dapat siya i-discriminate. Kasi for example, call center, hindi mo kailangan na i-discriminate yung isang PWD just because pilay siya. Kung hindi naman makakahadlang yung kanyang pagiging pilay sa call center na pinapasukan niya. So, yun yung ating ordinansa sa lalawigan ng Laguna, which is anti-discrimination. These are all in partnership ba, Vice, with your industries in Laguna ba? Kung saan man sila mag-a-apply ng work. So, dito po naka-anchor ang ating, naka-anchor po ito sa equal employment opportunity. So, regardless kung senior citizens, PWD, kung hindi naman hadlang yung kanyang disability dun sa work na kanyang ina-applyan. Another marginalized sector is yung persons deprived of liberties, paglabas nila, and yung mga rebel returnees natin. So ito yung mga tao na iniisip nila kung tatanggapin pa sila ng society. So napaka-crucial ng work ng pamahalaang panlalawigan to welcome them. And number one is yung employment nila. So ano yung pagkakakitaan nila? Paglabas nila. So kasama sila sa mga pinaghahandaan po natin. So as a reserve in the Philippine Army, tumutulong ako dun sa mga rebel returnees para sa kanilang mga documents and at the same time, mabigyan sila ng hanap buhay. Through the DSWD also and through the Department of Labor and Employment. Malaking tulong yun sa ating mga other marginalized sectors. Although, hindi naman natin pwedeng i-broadcast sila kasi para hindi naman sila ma-discriminate. So, pagdating din dun sa mga persons deprived of liberty, syempre, ang foremost na iniisip niyan is, paano paglabas ko? Tatanggapin pa ba ako ng community natin? So, ano yung hanap buhay na pwede kong gawin na hindi ako madi-discriminate? So, through the programs of the provincial government, through the programs of the national government, tumutulong tayo sa kanila. And at the same time naman, ako, habang nasa loob sila, tumutulong din ako sa kanila through the free legal assistance na ginagawa ko since 2010. Naging chairman ako ng legal aid sa Laguna. So, 2010 hanggang sa kasalukuyan, from time to time, nagli-legal aid program din ako kasama ng IBP Laguna. Bumibisita kami sa mga provincial jails, sa BJMP. So, nire-revisit namin yung mga cases ng ating mga persons deprived of liberties. And you'll be surprised na nung umupo ako nung 2010, nasa around 1,400 yung preso sa provincial jail natin sa Santa Cruz. And records will show that after 2 years, napababa namin to into 700 na lang. So, kalimitan kasi dito, kaya lang hindi sila makalabas, is walang mag-asikaso ng mga legal documents nila. So, kami, as a group of lawyers, tumutulong kami for free para maasikaso. Kasi yung iba naman, long overdue na nakakulong doon. And kami, on our part, yung legal documents lang ang piniprepare namin. So, hindi namin pinalalabas lahat. Actually, kung ikaw naman ay talagang acquitted, so ito ay pinabibilis lang namin yung proseso. Nang sa gayon, kung kailangan mo nang lumabas, makakalabas ka na. Pero kung talagang guilty ka, may elevate na yung kaso mo sa Muntinlupa. So, pinabibilis lang namin yung process. And natatandaan ko nga, way back in 2010, 2011, labas-masok ako ng provincial jail.
So, nagmamaneho ko ng aking sasakyan. And the funny thing is, kung ilang beses umulan, ganun ding ilang beses na matuyo ang sasakyan ko. Kasi pagkakatapos na umulan, takbuhan sila, tapos pinupunasan nila yung sasakyan ko to show their thanks sa akin. So, yun. Those are the instances na tinutulungan din natin sila. Maraming salamat for that new insight as well, Vice, for our other marginalized sector. How about, Vice, yung mga MSMEs in Laguna? Paano naman nag-open ng opportunities itong mga small businesses na to sa other sector? Basically, kung skilled ka, kung ikaw ay cook, syempre, kailangan niya ng mga MSMEs natin. And ang alam ko kasi sa mga MSMEs, yan ay skills-based yan. And kung lalo na kung food ang kanilang product, or include na rin natin ang non-food. Yes, opo. Kung magaling din naman yung employee, bakit mo kailangan i-discriminate? Tama, Vice, no? Kanina napapag-usapan po natin yung universal healthcare, as you've mentioned. Paano naman po yung access nito dito sa other marginalized sector? Actually, ito namang universal healthcare law is implemented na yan. So, alam yan ng mga institutions, alam yan na pwedeng gamitin. And sabi ko nga sa'yo kanina, senior citizens, automatic may PhilHealth yan. Solo parents, PWDs, kung wala pa silang PhilHealth, i-assist sila. So at least, Vice, if they need help dito sa kung kunyari wala pa po sila, they can always go to the local government unit. Yes. And ready to assist tayo. And you've mentioned naman, Vice, doon sa mga solo parent. Ano po ang mga programa naman na ino-offer or meron tayong existing to help out our solo parent? Actually, doon sa solo parents, isa rin to sa under the supervision of the PSWDO. So, may mga bayan na existing na yung mga organizations nila. Actually, lahat naman ng bayan ay meron ng Solo Parents Association. And foremost is, nag-i-issue din sila ng ID for the benefits of the solo parents. Recently nga, meron akong free legal assistance sa mga solo parents sa San Pedro City. And madami ang nag-apply. Mga nasa 3,000. Ang dami. And ito yung kailangan kasi para makakuha sila ng ID nila and to avail of the benefits na actually sa national law din yan na ibinibigay sa ating mga solo parents. So, bukod dyan, meron din ang programa ang mga bayan at city, specifically kung may ibinababa na ayuda, isa ang mga solo parents sa binababaan yan. Oo, isa din po sila sa pangunahing natutulungan, ano po. As a solo parent po kasi I think siguro based din sa mga nakikita, na-observe ko din po, minsan nagiging hadlang din na hindi sila makapag-work kasi solo parent nga, tapos mag-aalaga sila ng anak. Do you have any other programs that you want to emphasize po that we have to assist and support our solo parent or even yung mga hirap din talagang iwanan yung mga anak nila? Actually, giving them opportunities for employment is the best. Like yung sinabi ko sa iyo kanina, yung remote work na pwede nating ibigay sa kanila. But kung hindi sila learned na nakapag-aral in terms of yung mga computers, giving them crafts and yung mga sustainable livelihood programs, ito yung pwedeng makatulong sa kanila. Like in the Office of the Vice Governor, meron kaming mga solo parents na tinatawag, ipinapasok natin dun sa Kalingat Agapay program ng Office of the Vice Governor na tinuturuan namin sila kung papaano mag-savings, magdamayan, and tinutulungan din namin sila as a group, minimum of 20, maximum of 30, na mga mommies na magkaroon ng Sustainable Livelihood Program na ia-apply natin sa DSWD. Kasi may programa ang DSWD na nagbibigay ng pondo or puhunan, specifically dito sa ating mga solo parents na to. Alam ko may bracket din yan hindi lahat na aaprubahan. And you'll be surprised na
under the Office of the Vice Governor, meron na kaming 51 na Sustainable Livelihood Programs Associations na nabigyan ng DSWD. So, bawat isa sa kanila merong 15,000 pesos na puhunan. Then, kung marami sila, 20 or 30, imagine kung gaano kalaki yung puhunan nila. So, saan nila to dinadala? Merong community store, merong mini talipapa, merong tilapia racing, may duck racing, meron ding pet store. So, kung ano yung applicable dun sa community nila. Wow, amazing yun. Very developing, Vice, and very Yes. progressive, ano? Yes. Minsan kasi kailangan mong mag-think out of the box. Yes. So, nakipag-collaboration kami sa DSWD. Hinggil dito sa mga parents na nasa bahay lang, specifically itong ang mga solo parents na magkaroon din ng pagkakakitaan. And flexible din syempre yung oras mo. Kasi kung halimbawa 20 kayo, 30 kayo, may certain duty ka lang dun sa community store ninyo. And magaling ka lang sa sales talk, yung mga nakapaligid sa inyo ng mga bahay, kahit yung mga taga-munisipyo or kahit yung mga teachers sa schools, pwede mong lakuan, yung tawag na you sell Opo. sa kanila, yung mga ganitong klase ng mga produkto ninyo. Kasi bukod doon, sa kanilang Sustainable Livelihood Program, continuous din yung learning nila, like yung Community Reseller Program. So, tie up tayo sa mga companies na malalaki na nagbebenta din ng mga food and non-food. So, pwede silang mag-tie up sa Community Reseller Program, ibibigay sa kanila yung product for a very minimal price, then pwede nilang patungan nang sa gayon tumubo sila. But the crucial thing is, kapag sila ay nag-engage sa kanitong Community Reseller Program, tinuturuan din sila how to invest yung kanilang tubo. Kasi ang usual na instinct, kapag kumikita ka na, gagastusin mo na agad. No. So, tinuturuan din sila how to improve yung savings nila. Ang napaka-amazing, Vice, ano. All this for this sector as well. And ito po ba ay limited? Limited lamang sa mga solo parent, PWD ba? Or ito po ba ay for all? This is for the marginalized sector. Kasi itong programa ng DSWD is specifically for those na talagang hirap na hirap. So, walang puhunan. And Vice, balikan ko lang, yung mga solo parent, while they are doing these things, they continue to learn. I think meron naman din po, paano po ang implementation and kamusta po ang mga daycare center sa bawat barangay po ba? Or ano lamang, specific na bayan? Daycare centers? Marami tayo na daycare center sa Laguna. Existing yan. Opo. Ito po ba ay open for all naman? Para dun sa mga, for example, ating solo parents? Kasi I can imagine yung nasabi niyo pong programa, napaka-enticing. Talagang they will make time to learn and also apply that. And habang kung hindi man nila madala yung anak, pwede po ba nilang dalhin yung mga anak nila dun sa mga daycare centers na meron? Kung applicable at kung yung at the right age, yung anak nila, pwedeng pumasok yon sa mga daycare centers. So kung yung mga ating solo parent na meron pang mga maliliit, sabihin natin 3, 4, or 5, pwede pa doon. Yes. And ang ganda ng programa nyo, Vice. Ang ganda na nangyayari sa Laguna. Siyempre, kulang pa rin yung 51 actually. So, it's a long process. Yung 51 na yan is over the years yan. So, lagi ko ngang sinasabi dun sa mga nakakakita dun sa mga pinopost ko sa social media na meron uli akong ribbon cutting ng isang mini store, mini talipapa. Matutuwa ka kasi yung kung paano nila inayos yung mga produkto nila. Dun sa mini talipapa, actually, meron pa nga silang aquarium, nagbebenta din sila ng tilapia, or meron din silang storage, nagbebenta sila ng manok. Yung dressed chicken na ba? Hindi naman yung babala. yung aayusin pa. Dressed chicken na yon. So, maganda. Basta sociable ka lang and dito na-challenge yung iyong sales talk. And I think talagang gumagana, nag-ribbon cutting na po kayo. So, talagang nai-implement din nila. And I think that's a good sign. Meron tong incentive actually.
Kasi pag after 2 years at nakita ng DSWD na still existing yung inyong sinimulan na hanap buhay, bibigyan nila kayo ng additional fund bilang parang incentive yon dahil dire-diretso yung inyong programa. And meron din tayong tinatawag na yung DILP naman ng DOLE. So stages to. Kapag hindi ka pa naka-establish, ang pupuntahan mo, applyan mo, is the Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Kapag organized na kayo, pwede na kayong mag-apply sa DILP, which is under naman siya ng DOLE. So, nagbibigay din sila ng kabuhayan ng funds from DOLE, which is 30,000 naman per person. So, nagbigay na din kami ng ganito. Pwedeng, ito ay sa mga mananahe. So, in terms of, hindi ito cash na ibinibigay. Bibigyan ka ng sewing machine, bibigyan ka ng starter kit, may tela, may sinulid, kumpleto para makasimula ka. So, merong mananahi, meron din na pwede dito sa DILP yung kung welder ka, complete set ng welding machine ang ibibigay sa'yo. Kung ikaw din ay gusto mo ay rice retailing, ilang kabang bigas ang ibibigay sa'yo. Kung gusto mo din ay sari-sari store, gaano karami din yung ibibigay sa'yo. So, DILP naman ang tawag dito. Ito, Vice, ay incentives. Incentive po ba? Actually, it's a program of the national government na pwedeng mag-apply yung mga kababayan natin. But kami, on our part, tinutulungan namin sila in the processing of the documents. Kasi bago ka makakuha ng grant from the national government, kailangan meron kang supporting documents like project proposal, anong gagawin mo dito, at saan yung pwesto mo, saan ka tatayo. Hindi naman kasi basta sasabihin mo, gusto kong maging mananahe, hindi ka naman marunong magtahi. Diba? So, kailangan ipakita mo muna na talagang ikaw ay nararapat na bigyan ng grant na yon. Vice, yung ganun na kagustuhan at gusto nila, for example, mag-propose para sa ganitong business at mag-apply dyan, yung tanggapan nyo po ba, yung opisina nyo, or siguro sa LGU, ay tumutulong din po ba sa ating mga marginalized sector para i-assist sila? Yes. Actually, isa sa ang opisina namin, the Office of the Vice Governor, na nagpa-process nito. As I mentioned a while ago, yung Kalingat Agapay program ng Office of the Vice Governor has been assisting the Sustainable Livelihood Program of the DSWD sa province of Laguna. And recently, nagbigay din kami through the DOLE ng DILP uli ng 7 units naman uli ng sewing machine. So, sa mga mananahi natin, ito ay mga nanggaling sa San Pedro, sa Santa Rosa, sa Binyan. So, ito yung mga mananahi na sadya na gustong gawing hanap buhay na ang pagiging mananahi. Kasi kung marunong kang magtahi at masipag ka lang, pwede kang makipag-tie up sa mga schools. Ikaw na yung tatahi ng mga uniforms ng mga estudyante. Pagdating naman sa mga restaurants, ikaw na yung tatahi ng kanilang mga aprons. Lalo na kung halimbawa, by commission, tatahi ka ng mga caps. Marami. The opportunities are endless. It's amazing hearing you, Vice, that you support the programs also of the local government agencies, and how are you implementing it properly in Laguna. And ang dami pong nagbe-benefit, hindi lamang ang ating marginalized sector at hindi lamang ang ordinaryong Lagunense, but also yung mga marginalized sector. Ngayon, Vice, paano nyo po nakikita or ano ang nakikita nyo naman para ma-sustain itong napakagandang programa sa Laguna po? Guidance, supervision dun sa ating mga beneficiaries. Constant na reminders, constant na guidance kung paano nila i-improve pa yung business nila. Siguro kung mananahi ka, there will come a time na tuturuan mo rin siya ng ibang skills naman na related din sa sewing para mas mabuksan yung opportunity niya. Like for example, kung dati ang tinatahi mo lang ay apron, edi turuan natin kung paano magtahi naman ng uniform.
para mas dumami yung clients niya. Turuan natin paano naman magtahi ng cap. And ang pinaka-importante, sabi ko nga sa'yo, is ano yung gagawin sa kinita mo. Kasi ang usual na mentality natin is pag kumikita ka na, kita mo na agad yung pera, nagagastos na natin. Unlike kung i-invest mo yan, mas magdodoble pa yan or magtitriple pa yan. Vice, dito sa sectors na naisip ko lang po, Vice, no, yung ating OFWs or yung mga bumabalik, senior citizens, ang ating mga marginalized sector. Meron din po ba kayong nai-imagine na programa or kung anong maitutulong nyo? Kasi yung mundo natin nga nagkakaroon ng digital transformation. Do you have something in mind na pwede ding i-inject sa kanila na mga tulong para for them to be more ready for these changes? Yes, pwede naman. Itong mga senior citizens, although hirap na minsan ang seniors na mag-aral ng computers, especially yung mga bago pa lang mag-aaral. Actually, marami nga sa senior citizens hindi pa maalam nung ating mga gadgets and they prefer yung mga simple cellphones lang natin. But yung mga gusto, kasi it's a two-way magre-reach out ka for a program. On their part, dapat mag-reach out din sila kung gusto nilang matuto. Mahirap kasi yung ipipilit mo. So, yung mga gusto na matuto, we give them the programs that they need. Anong pwede nating ituro? More on itong about computers. Kailangan natin, with the onset of the internet, kailangan natin ng strong internet connection. Basta meron ka nun, available ka nun, marami ka nang pwedeng gawin. Pwede kang taga-transcribe. Yung mga solo parents na magaling sa mga layout. So, pwede kang maging layout artist. Pwede kang maging scriptwriters. Ito yung mga employment na kahit nasa bahay ka lang, pwede mong gawin. So, hindi mo naiiwan yung mga babies, hindi mo naiiwan yung mga inaalagaan mo. Yan. Very, very enticing. And sana, I think, magde-develop pa yan, Vice, in the near future. And based sa kung ano po ang ginagawa nyo. And the need of our marginalized sector, our senior citizens and OFWs. Given that, Vice, if you will have a message for these sectors or for these groups, ano po ang message nyo sa kanila? Ang success ng isang programa ng ating pamahalaan ay kailangan din ng tulong at kailangan din po ng enthusiasm ng ating mga mamamayan. Ang programa na iniaalok ng pamahalaan ay kailangan bukas palad din na tatanggapin ng ating mga mamamayan. Kapag ganito po ang ating mentalidad, walang maiiwan na marginalized sector sa ating lalawigan. So magtulungan po tayo para sa pangangailangan nyo, and our part naman sa pamahalang panlalawigan, we will do our best para ihanap kayo ng inyong karapat-dapat na pagkakakitaan. Maraming salamat ulit, Vice, sa inyong time at pag-share sa amin ng existing programs na meron at kung ano pa po ang nakikita nyo na matutulong sa ating marginalized sector at ibang sectors. Maraming salamat po muli at dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang usapan sa Diskurso on Air. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.